Siyam ang patay sa panibagong airstrike ng Israel sa Beirut, Lebanon kaninang madaling araw. Pinalilikas na rin ng Israel ang mga nakatira sa mahigit 20 bayan sa Southern Lebanon sa gitna ng bakbakan doon. Saksi si JP Soriano. Panibagong pagsabog sa kabisera ng Lebanon na Beirut kaninang madaling araw. Umalingaw-ngaw ang dagundong ng pagsabog sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ayon sa Israel, nagsagawa sila ng precise airstrike sa Central Beirut. Sa ulat ng Reuters at iba pang international media, tinarget ang isang gusali malapit sa Lebanese Parliament, ang pinakamalapit na Israeli strike na tumama sa sentro ng kabisera. Ayon sa mga otoridad sa Lebanon, 9 na ang patay. May tumama rin daw ng mga missile sa southern suburb ng Dahieh, kung saan napatay noong nakaraang linggo ang leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. Kahapon sinabi ng Israel na 8 sa kanilang mga sundalo ang nasawi sa bakbakan sa southern Lebanon. Pinakamarami ito mula nang uminit ang tensyon sa border ng dalawang bansa sa gitna ng gyera sa Gaza. Pinalilikas na ng Israeli military ang mga residente sa mahigit 20 bayan sa southern Lebanon habang patuloy ang kanilang military operation laban sa Hezbollah. Ayon sa Lebanese Health Ministry, 46 ang patay at 85 ang sugatan sa Israeli strike sa Lebanon sa loob ng 24 oras. Ang ibang taga-Lebanon lumikas na patungo sa mga kalapit na bansa sa Cyprus at Syria. Gayon din sa Turkiye. Ayon sa Department of Migrant Workers, kanselado pa rin ang flight na sasakyan sana ng mga Pilipino roon pauwi ng Pilipinas. Posible sa mga susunod na linggo na ito matuloy. May hiwalay ring chartered flight na inaayos ang ating gobyerno. Para naman sa ilang Pilipino sa Israel, tila nagbalik ang bangungot ng pag-atake ng Hamas noong October 7 ng nakaraang taon nang umulan ng missiles mula sa Iran nitong Martes. Lord. Ito na po, buhay Israel na naman. Doon po yan sa kabila. Ayan o. Ano nila? Nagbabalikan sila. Uy, sa kanyang kawawa naman yung nababagsakan. Wala namang nasaktang Pilipino sa pag-atake. While we are preparing for the missile attack, nagkaroon ng shooting. So hindi namin alam kung may connected siya, but sabay siyang almost magkasunod siyang nangyari. So ang kababayan natin alert at some of them are already in their safe rooms. Nauna nang sinabi ng Israel na pagbabayaran ng Iran ang missile attack nito. Ang Foreign Minister ng Israel, idineklara pang persona non grata ang UN Secretary General dahil hindi raw nito tahasang kinundena ang missile attack. Bagay na nilinaw ng UN Secretary General sa pagharap niya sa UN Security Council. I again strongly condemn yesterday's massive missile attack by Iran on Israel. This deadly cycle of tit-for-tat violence must stop. Time is running out. What happened in Israel was not a defensive action of Iran. It was a calculated attack on a civilian population. Israel will not stand by in the face of such aggression. Giit ng Iran, hindi nila gusto ng giyera. Sinabi na noon ng Iran na tapos na ang kanilang pag-aksyon basta't hindi sila uudyukin ng Israel. At sa pahayag ngayon ng presidente ng Iran, re-rest back daw sila kung sila ang aatakihin. The only way to prevent further escalation is clear. Israel must immediately cease its war on Gaza and its attacks on Lebanon must stop. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Sa Day 3 ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa Election 2025, 39 na ang kabuang naghain ng kandidatura para sa pagkasenador ayon sa COMELEC. 35 naman ang naghain para sa party list. Saksi si Sandra Aguinaldo. Kanya-kanya pa ring gimmick ang mga taga-suporta sa ikatlong araw ng COC filing. May pakain pa. Pero hanggang sa labas lang sila ulit. Sa loob ng Manila Hotel, patuloy ang paghahain ng kandidatura ng mga naghahangad ng Senate seat. Gaya ng dating bokal ng Agusan del Sur na si Jose Bonilla. At Jaime Balmas ng Partidong Kilusan ng Bagong Lipunan o KBL. Si Dr. Liza Ong ang naghain ng kandidatura para sa kanyang mister na si Doc Willie Ong.
tiniyak niyang kaya ni Ong na magsilbi kahit may cancer na pinapagamot na niya sa Singapore. Sabay namang nag-file ng kanilang COC ang re-electionist senators na sina Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa ilalim ng partidong PDP Laban. Ang kapartido nilang aktor na si Philip Salvador naghain din ng COC. Sumunod si Elpidio Rosales ng partido KBL. Nais naman tumakbong independent senator ni Robert Agad, dating OFW at licensed therapist. Ganon din si Khaled Casimira, nagpakilalang graduate ng Information Technology course. Si Jimmy Salapantan, nagpakilalang isang engineer at nagtrabaho sa shipping industry. Sumunod din ang independent na si Rex Noel na hindi nagpa-interview sa media. Naghain din ng COC si Ruel Pacquiao na hindi raw sigurado kung kamag-anak si boxing champ Manny Pacquiao. Siyam naman ang nadagdag sa mga nominadong party list na nagsumite ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination ngayong araw. 35 na ang mga party list na naghain ng kandidatura sa 3 araw ng COC filing. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Iginiit ng leader ng partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na PDP Laban na hindi ito maituturing na oposisyon. Ayon sa party president na si Senator Robin Padilla, base yan sa pag-uusap nila mismo ni Duterte. Wala umanong sinasabing hindi maganda ang dating Pangulo tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilang isyu lang umano sila magkasalungat, gaya ng geopolitics. Hindi ko makaklasify na oposisyon kami doon sa huling pahayag ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Sinabi niya hindi korap si Bongbong. Ipalagay ko wala nang gaganda pa doon. Kontribusyon ng mga guro sa lipunan, kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdiriwang ng National Teachers Day. Not only will the schools not work without teachers, the community will not function without you. Sabi ng Pangulo, hindi lamang kanyang lolo at lola ang nagturo, kundi pati ang kanyang may bahay at maging ang kanyang inang si dating First Lady Imelda Marcos. Muling idiniin ng Pangulo ang programa niyang wala ng guro ang magre-retiro na Teacher 1. Sumama rin ang Pangulo sa pamimigay ng tulong ng programang Love for All ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa ilalim ng programa, nakapaghahatid ng libreng laboratorio, konsulta at gamot sa mga nangangailangan. Landing at take-off fee ng mga eroplano mahigit triple ang itinaas. Para sa mga malalaking eroplano na may bigat na 100,000 kilos pataas, halimbawa, ang singil para sa landing at take-off fee ng mga international flight tataas ng $1,794 mula sa 557. Sa domestic, mula sa higit 10,000, sisipa ito sa higit 30,000. Bahagi ito ng Administrative Order 1 Series of 2024 o amended MIAA fee regulations na naka-attach sa concession agreement ng San Miguel Corporation na inoprubahan ng gabinete noon lamang September 4. Pero sabi ng Airline Operators Council, mabigat ito sa operational cost ng mga airline. Kaya hindi raw malayong may mga airline na maghain ng petisyon sa Civil Aeronautics Board para sa taas singil ng pamasahe. Hindi lang airline na apektado sa mga taas singil, pati mga pasaherong paparada ng kanilang mga sasakyan. Effective October 1, ang unang 2 oras mula 40 magiging 50 pesos na, 25 pesos na dagdag sa succeeding hour. Pero kung iiwan mo ang kotse ng 24 oras sa parking lot, 1,200 pesos na. Kung motorsiklo, 480 at kung bus, 2,400. Sabi ng concessionaire na New Naiya Infra Corporation o NNIC, ito'y para lumuwag ang parking lot. Mura daw kasi ang parking fee kumpara sa mga kalapit na establishments, kaya marami raw ang pumaparada doon kahit wala namang pakay sa airport. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Rumampa sa Goldenberg Mansion sa Maynila ang mga ambassador ng iba't ibang bansa para ipagdiwang ang kulturang Pinoy. Suot nila ang mga likha at disenyo ng batikang fashion designer na si Dennis Lustico. Para ito sa kanyang fashion show na pinamagatang Pamana.
kung saan tampok ang mga indigenous na paghabi at pagbuburda. Naroon din si First Lady Liza Araneta Marcos. Ang mga nalikom sa event ay mapupunta sa isang non-profit organization na tumutulong sa mga aspiring young designer. Pamana is a beautiful Filipino term that embodies inheritance, legacy, and the passing of heirlooms to the next generation. The pamana of Filipino design of today's young designers is material, fabrics, fibers, and patterns. Ang panlasang tatak Ilocano na mayagpag bilang business sa Canada dahil sa pananabik sa paboritong merienda natutong gumawa ng empanada si Cathy Tugas. Hanggang sa itininda niya na rin ito abroad. Kasama ang asawang si Mike na tubong Lawag City din, gumagawa at nagbebenta na rin sila ng longganisa, tocino, bibingka at sukang Iloco. Patok yan sa pop-up at convenience stores doon at repeat customer ang mga banyaga. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.